Hello guys, ang topic natin ngayon is if-else and switch case statement in C++. Conditional statement in C++. Conditional statement allow programs to make decision based on condition. So kung mapapansin nyo dito sa conditional statement natin, yung nakaraan natin ginawa is step by step talaga, yung bawal tayong tumalon ng ibang step. So dito naman sa conditional statement, pwede yun. Nakadepende sa condition. So, pwede tayong tumalon ng ibang step based on condition. So, isa sa mga common condition is if-else statement. So, sa if-else statement, it executes a block of code if a specified condition is true. If the condition is false, another block of code can be executed. So, ibig sabihin, kapag daw sa if-else statement, kapag daw nag-true sa unang condition, ipiprint niya agad yung laman nito. Then, kapag naman nag-false siya sa unang condition, lilipat siya doon sa susunod na condition. Next is, ano nga ba ang syntax or code para makapaggawa tayo ng isang if-else statement? So, sa una, maglalagay tayo ng if, and then parenthesis. So, sa loob ng parenthesis, dito na yung condition natin. Then, after nun, magkakaroon tayo ng curly braces, open curly braces, and then, dito naman sa loob ng curly braces, dito na tayo pwedeng maglagay ng cout natin or yung pwede nating i-print. Next is, sa labas naman ito, so maglalagay tayo ng else statement. So sa else statement, wala tong conditional. So sa else na to is, ito yung pinakabasurahan nila. So kapag wala sa mga condition, yung mga choices, so dito itatapon ni condition yung mga walang choices. So, dito may example ako ng isang if-else statement. So, for example, dito magde-declare muna tayo. So, palagi ito. So, declare muna tayo ng num is equal to 6. And then, simulan na natin yung if-else statement natin. So, una, gagawin natin, maglalagay tayo ng if. Then, sa loob ng parenthesis, ito yung condition. So, ang condition dito is if num is greater than 5. So, kapag daw yung num is greater than 5, ipiprint niya yung the number is greater than. Then, kapag hindi naman, so yung else, ang ipiprint niya is the number is less than. So, dito sa ating declaration, so yung num is 6. So, sa condition natin, so if 6 is greater than 5, so yung 6 ba is greater than 5. So, magtutrue siya. So, ipiprint niya yung the number is greater than. Pero kapag yung num natin is mas mababa sa 5, for example, ginawa nating 4, so hindi niya ipiprint yung the number is greater than. Kundi, pupunta siya doon sa susunod na code or na condition, yung else. Ang ipiprint niya naman is yung the number is less than. So, another example of if-else statement. So, dito naman, may dinagtag tayo na isa, yung else if. So, simulan natin ulit. So, declare ulit tayo ng num is equal to 6. And then, if-else statement na. So, if ulit. Then, condition, for example, num is equal to 5. So, kapag daw yung num is equal to 5, so, ipiprint niya si choice A. Next, else if. So, gagamit tayo ng else if kung gusto natin magkaroon ng multiple condition. So, gagamit tayo ng else if kung gusto natin madagdagan yung mga condition natin. Next, else if, then another condition, num is equal to 6. So, kapag daw yung num is equal to 6, ipiprint niya si choice B. Next, yung else naman, so sa else, lagi, kapag wala sa choices natin yung mga pinipili, so siya yung bagsakan, siya yung pinakabasurahan. So, lahat ng wala sa choices, siya yung sasalo, si else. So, kapag wala dun sa dalawang choices, sa num is equal to 5 or num is equal to 6, so, sa kanya babagsak lahat ng block of code. So, ang ipiprint nun yung hindi pinili. So, ayun, nagigets po ba yung ating if-else statement? So, yung mga ano naman dito, yung mga operator na ginagamit, yung mga less than, greater than, or itong equal. So, ituturo ko to sa next lesson natin. Yung binigay ko na PowerPoint, yung lesson 3 ata yun, or lesson 4. Yung huling sinend ko, nandun yun, yung mga
operator na ginagamit. Pang condition na yun. Sa ginagamit sa loob ng condition. Doon yun. So, try natin i-code yung nasa PowerPoint. So, una, gawin natin hashtag include iOS stream using namespace std int name parentheses and curly braces. Next, palagi natin gagawin to, mag-declare tayo. For example, int num is equal to 6. Lagyan natin text, if else statement. Next, condition. So, pag gagamit tayo ng if else statement, so palagi to, if yung una natin gagawin. If, parenthesis, condition num is greater than 5, then cout tayo the number is greater than, else cout the number is less than. So, kapag daw yung kapag daw yung num, dito sa unang condition natin, kapag daw yung num is mas malaki sa 5, so ipiprint niya si the number is greater than. Then, kapag naman, yun, hindi siya, kapag naman false, so dito kasi true to. Kapag nag-true, ipiprint niya to. Then, kapag false, lilipat siya dito sa susunod na statement. So, try natin i-run. So, ang lumabas, the number is greater than. So, bakit? So, si 6, si num, ang value niya 6. So, ang value num dito is 6. So, yung 6 ba is greater than 5. So, true. So, piprint niya si number is greater than. So, try natin baguhin to. Gawin natin 4. Mas mababa. So, pag nira natin to, ang lalabas, si the number is less than. So, dito na siya babagsak kay else. Dahil, itong condition dito, itong mga choices dito, itong choices dito is, nag-false siya dito. So, tulad ng sinasabi ko, itong else, dito lahat binabagsak, lahat ng wala dito sa choices. Nagets po? Next, try natin yung isa, yung may else if. So, for example, bukuin lang natin to. Else if condition num equal to 6, choice A, choice B, else cout no choice. Ayan. So, try naman natin. For example, print natin si 5. So, yung value ng 5. So, kapag gantong dalawang equal, so, ibig sabihin, dapat eksakto yung value. So, kailangan hanapin natin yung eksakto value na 5. And, itong pangalawang condition natin is 6. So, try natin. Itong int natin, gawin natin 5. So, ang lalabas is si choice A. Dahil, si 5 is equal siya dito sa unang condition. So, try naman natin tong 6. So, ang lumabas sa kanya, choice B. So, bakit? Kasi ito yung saktong condition niya. So, hindi niya pinakailaman tong unang condition kasi nag-false siya dito. So, kapag nag-false, lilipat siya sa susunod na condition. Okay? Lilipat siya sa susunod na condition. So, paano naman kapag ginawa natin itong 7? So, wala na sa choices yon. Kasi ang nasa choices natin is 5. Or ang nasa condition natin is 5 and 6. So, paano naman kapag 7?
So, dito siya pupunta sa else. So, lahat ng wala dito sa dalawang condition, dito siya babagsak sa else. Ito yung pinakabasurahan niya. Yan. Sa no choice siya babagsak. Nagigets po?